Ako po si Michelle Mabasa. Ang dati ko pong trabaho is nagtutupad, ibig sabihin nagwawalis ng kalsada. And then sa iPern po, ako po ay Senior Field Vice President po. Fight, fight, fight! 2025! 5%! So, may idea na po ba kayo before about sa iFern? Hindi ko pa, wala akong masyado, ang alam ko yung Fern C, pero about yung iPern na ako nakakagaling, hindi ko pa siya alam na ganun. So, paano niyo po nakilala si Kasi one time nakaupo ako sa labas nung bahay namin, may lumapit sa akin midwife. Sabi niya sa akin, ate, ba't ang payat-payat mo? Sabi ko, ma'am, meron po akong hyperthyroidism. Yung time na yun, parang nagbibigay sila ng mga sample-sample na Fern D. Binigyan niya ako ng 10 pieces. Siyempre sabi nga, ang taong may sakit, lahat gagawin. Lahat, kahit ano ibigay, tatanggapin. Yung tinanggap ko, sabi niya sa akin, itry mo lang te, baka sakali makatulong. Yung ginawa ko, tinry ko, ininom ko. Parang araw-araw ko siya iniinom. Every day uminom ako. Parang feeling ko, gumagana akong kumain. Kahit gatas, alam mo yung gatas na powder milk, kahit yun ang ulamin ko, nakakakain ako. Kaya sabi ko, nabigyan ako ng ganang kumain. Tapos yung pati yung pagtulog, medyo gumanda yung pagtulog ko. Kaya siguro gumanda yung itsura ko noon. Kasi dati hindi ako nakakatulog eh. Kasi syempre siguro yung iniisip mo na mamamatay ka na, hindi ka na makatulog. Yung dahil sa Ferndi, talagang naramdaman ko talaga yung sumigla yung katawan ko, tapos bumalik yung gana kong kumain. Kaya sabi ko, dinire-diretso ko na siya. Paano po kayo nag-connect sa business po? Or paano po kayo Yun nga sir, nung naramdaman kong gumaganda yung pakiramdam ko, syempre parang gusto kong itry pa. Parang sabi ko, baka itutuloy ko, baka mas gumanda yung pakiramdam ko. Syempre di ba, usually ugali natin yung kahit na umepekto, ayaw natin aminin kasi baka bibili na tayo dahil wala naman akong pambili nung time na yun. Kaya sabi ko, parang wala namang epekto. Ang ginawa niya, binigyan niya ako ulit ng isang bote. And then gano'n lang, tapos lagi niya tinasabi sa akin, te, baka gusto mong gawing business para kahit pa paano magka-extra income ka. Wala naman po akong pampuhunan, kaya iniiwasan ko siya for 2 years. And then after 2 years, binalikan niya ako na maganda na yung medyo gumanda-ganda na itsura ko. Sabi niya sa akin, ate, baka gusto mo nang gawing business. Yun, yung time na yun, siguro sabi nga, is yung opportunity, pag dumating na sa'yo, ando na yun. And then, tinry ko na, sabi niya sa akin, itry mo lang at gawing business. Alam mo yung parang may gumano sa utak mo na, ting, yung parang eto na yun. Parang sabi ko, eto na yun. Kasi narinig kong, nung nagpe-present sila sa akin, ang sabi nila sa akin, dito mababago yung buhay mo. And tagal-tagal ko na naghahanap ng, gusto ko talaga mabago yung buhay. Kaya sinabing, parang yun yung magic word na ate, subukan mo si iPern, talaga mababago yung buhay mo. Parang yun yung sabi ko sa sarili ko na kahit ano gagawin mo. Yun yung time na sumali ako dito, nag-3 accounts ako kasi yung pambubong namin na 2 years na namin iniipon mag-asawa. Ngayon, hindi ako nagpaalam. Nagpa-member ako nang hindi niya alam. Hanggang nalaman niya, grabe ang away namin kasi pambubong namin. Imagine mo yung natutulog ka na, tumutulo yung bubong mo, nababasa yung paa mo. Di ba ang hirap ng ganun? Kaya kami kahit konti-konti nag-iipon kami. Kaya ako sumali sa iPern kasi yung alam mo yung yung ayaw mo na maranasan ng mga anak mo kasi yung mga anak ko talagang bago sila pumasok sa school, kailangan mo na nilang magkarwas ng sasakyan para may pambaon sila. Tapos dumating kami sa time na uuwi sila sa bahay, wala silang baon, magsasangag lang ako ng kanin, papauwiin ko yan para kumain sa bahay kasi wala silang baon. And then yung bag ng anak ko, isa lang, at saka yung sapatos ng anak ko, isa lang. Kailangan mo na umuwi nung panganay ko para doon sa isang anak ko makapasok sa school. Alam mo yung time na pinakamasakit sa akin, yung umuwi yung anak ko na butas yung sapatos. Sabi niya, ma, pinapasok ko na nung tubig yung sapatos ko. Wala pa akong pambili noon. Sabi ko, sige nak, lagyan mo na lang ng karton. Tapos, yung makikita mo yung anak mo nung sasabihin mo okay, pero hindi okay kasi sobrang sakit nung makita mo yung anak mo na nakikita mo yung ibang estudyante na ang gaganda ng sapatos pero yung anak mo hindi mo mabili ng sapatos. Sobrang sakit talaga nung kaya sabi ko, gagalingan ko sa iPad para naibigay ko sa anak ko yung buhay na hindi namin naibigay nung una. Tapos, dumating pa ako sa time na yung talagang bumagsak yung katawan ko, yung gusto ko pa madugtungan yung buhay ko. Kailangan kong pumunta sa mga gathering sa school. Alam mo yung pupunta ka sa mga reunion para lang manghingi ng konting tulong. Sobrang sakit to kasi
ikaw na lang yung pinag-uusapan nila. Pero tinanggap ko lahat yun kasi gusto kong mabuhay. Gusto kong madugtungin yung buhay ko para sa mga anak ko. Yung inaano ko lagi na ayoko na maranasan. Kaya ginalingan ko sa iPad. Kumusta naman po yung buhay simula nung hindi ako kayo nag-i-for tapos yung po, yung nag-business na po kayo? Yung hindi pa po ako nag-iPad, sobrang hirap. Sobrang hirap kasi yung kakainin mo, hahanapin mo araw-araw. Tapos, kailangan mo yung magbebenta ka ng 5 piso pa. 5 piso na papatulan mo dahil sa alam mo naman mahirap ang buhay. Kaya, nung nag-iPhone ako, sobrang laki ng pinagbago kasi yung dati hindi mo kayang bilhin, ngayon kaya mo nang bilhin. Tapos, yung mga dating mga tao na hindi nagtitiwala sa iyo ngayon, ang laki na ng bilib nila sa'yo na kaya mo palang magbago yung buhay mo. Kaya kung aanuhin mo yung dating buhay namin na magbenta-benta ng sabon, 5 piso, pinapatulang ko yan, hopya. Yung hopya na nakabox-box na gano'n, magkano ng tubo. Nung binubuhat ko yun, sobrang sakit sa ganito. Binabahay-bahay ko yun sa mga kapitbahay namin para lang yung makalibre ka man ng isang box, at least mapakain ko sa mga anak ko. Tapos yung sa mga handaan, alam mo ginagawa ko, ako tagahiwa, ako tagahugas ng plato para bigyan ka ng konting ulam para kahit paano ay maulam yung mga anak mo. Yung mga ganung buhay ba na dati nalagpasan ko naman at ngayon sabi ko ibang iba na. Kumbaga, yung buhay ko ngayon, kung makikita mo lang yung picture ko dati, di ba? Sobrang ibang-iba. Kumbaga, ang laki ng binago. Itsura, pananamit, pati yung estado sa buhay. Talagang, yung sabi nga, iPhone talaga, nagpapabago talaga ng buhay. Yung pinaka hindi ko makalimutan sa buhay ko, yung pag pumasok ako ng Starbucks. Hindi talaga ako pumasok kami sa Starbucks, nakatitig lang akong ganun. Hindi ako marunong umorder. Talagang hindi ko talaga kayang umorder na ganun. Kasi, alam mo ba yung 100 pesos na kape na ganun? Titignan ko lang, lalabas ako. Tapos, siyempre one time, na yung nag-iPhone na ako noon, naglatag kami. Natural, di ba sa amin magpapakape ka? Hindi ako marunong umorder. Ngayon, pumila kami sa Starbucks. Di sabi nung business partner ko, tayo, paano ba umorder sa Starbucks? Hindi ako marunong, basta sabihin mo, 20. Akala ko 20 pesos. Nung pala yung 20, yung pinakamalaki. Tayo, wala nang suklo yung 500 mo. Sabi ko, bakit? Sabi mo 20. Dapat sinabi mo 20. Nung pala, iba pala yung presyo nun. Yung ngayon, ang pagkakaiba naman ngayon, talagang kahit saan, hindi na ako natatakot kasi alam ko naman kaya ko ng bayaran. Yun yung pagkakaiba na dati nung first time kong kumain sa ano ba yan? Kenny Rogers. Sabi ng anak ko, ma, mahal dito, ma. May hawak akong 20,000 nun. Sabi ko, hindi naman siguro aabot ng 20,000 yung kakainin natin. Yung baga ganun yung confident na ibigay sa'yo, ibang-iba na ngayon. Hindi na ako natatakot ngayon. Kahit kumain kami kung saan, hindi na ako natatakot kasi alam kong kaya ko na magbayad. Ano po yung mga acquired nyo, yung mga experience na hindi nyo na-experience dati, tsaka yung mga nabibili mo ngayon? Yung nag-iPhone na ako, syempre, yung dati-dati na, yung pangarap ko lang na sasakyan. Sabi ko nga, kung ako lang kahit gulong ng bike, hindi ko kayang bilhin. Pero sa iPhone, unang taong ka pa lang, nakapaglabas na ako ng expander, ng brand new expander. Tapos, another year na naman, may Montero na ako ulit. And then ngayon, hopefully, yung Mercedes-Benz. Kumbaga, sa iPhone, in just taon-taon nakakapaglabas ka ng sasakyan. Yung, ang sarap ng pakiramdam nung nakaupo ka sa sarili mo sasakyan, yung hindi ka na nagko-commute, hindi ka na naiinitan. And then yung mga luxury item, may Rolex na ako, may diamonds, tapos yung lahat ng may pera sa bangko, na kahit saan ka pumunta, hindi ka na natatakot, na hindi ka na kasi meron ka na sariling perang naipon. Sino po yung mga taong nag-guide sa inyo at tumulong para makapag-adjust sa business? At sino po yung gusto niyong pasalamatan? Ang talagang nag-guide sa akin dito talaga si Ma'am Melay at saka si Sir Alex. Sila yung naging sandalan ko nung time na hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi wala naman ako alam dito eh. Sa networking wala talaga ako alam. High school graduate lang ako. Tapos hindi ko alam kung paano makipag-usap sa mga tao. Pero si Ma'am Melay at saka si Sir Alex talagang tinuruan nila ako kung anong gagawin ko. Kumbaga kahit paano talagang ginaid nila ako para marating ko kung ano ako ngayon. Siyempre, kahit sabi mo nga, SFBP ka na, may mga time na kailangan mo pa rin magtanong. Sila talaga anytime, kahit gabi, kahit madaling araw, pa chat mo yan, talagang i-guide ka nila. Kaya
sobrang thankful ako kay Ma'am Melay at saka kay Sir Alex. And then syempre kay Sir Tom, kasi yung mga encouraging word ni Sir Tom, ang laki ano sa akin noon eh, lagi yun ang dinadala ko kada umalis ako ng bahay na sinasabi nga, basta masipag ka, lahat makakamit mo. Basta may pangarap ka, makakamit mo. 10 years from now po, meron tayong Vision 2035. Ano po nakita niyo po sa sarili mo 10 years from now? Ako, 10 years from now, nakikita ko yung sarili ko na, isa na ako sa talaga sa mga nagme-mentor sa mga gusto maging milyonaryo sa iPern, mga gustong yumaman sa iPern. Isa na ako sa nagme-mentor sa kanila. At saka yung meron akong sariling iPern Hub, and then meron akong grupo sa ibang bansa. Magpapalaki ako ng grupo sa ibang bansa. At saka talaga yung biggest dream ko na makasama talaga dun sa World Branding Award, na makasama sa pagtanggap ng ating World Class Vitamins. Gustong-gusto ko talaga yun. Encourage naman po yung mga tao na hindi pa po nagtatry ng iPern products na mag-try po ng mag-try ng Ferdy or ng Power Tree. Sa akin naman lagi kong kahit hanggang ngayon hindi ako nagsasawang i-share talaga kasi mismo sa akin talagang ang laki ng naitulong. Sabi ko nga, kung hindi ko siguro nakilala si iFern o yung vitamin D, baka talagang sabi ko nga 6 feet below the ground na ako ngayon eh. Pero dahil kay iFern, eto ako malakas, tas kumikita. And then sabi ko nga dito kay iFern, hindi nila tinatanong yung estado mo sa buhay kahit wala kang tinapos. Kahit wala kang pinag-aralan, high school graduate ka. Hindi din natatanungin basta may pangarap ka, tsaka masipag ka, talagang lahat ng pangarap mo matutupad. Ano po tayo, closing message po tayo, may gusto po kayo pasalamatan, meron po gusto po invite, gusto po invite yung mga tao na i-try ang iPern business naman po. Unang-una, syempre, ang gusto kong pasalamatan yung mga ka-team ko na hindi talaga sila sumusuko. Kahit sabihin mong mahirap talaga, pero hanggang ngayon nandiyan pa rin sila. Tsaka especially syempre kay Sir Carlo at tsaka kay Ma'am Reyna and then Ma'am Michelle, na sila yung unang nagturo sa akin dito sa iFern kung ano yung gagawin ko. Although hindi naman naging ganun kadali nung umalis kayo, pero nagdire-diretso kasi nandiyan si Ma'am Melay at saka si Sir Alex. Lagi ako nagpapasalamat. Sabi ko nga, habang buhay ako magpapasalamat kay Ma'am Melay and Sir Alex sa patuloy nilang pag-guide sa akin kasi hindi ko naman mararating kung kung nasan ako ngayon kung hindi dahil sa guidance nila. At syempre kay Sir Tom at saka kay Madam Kim na hindi man tayo nakakapag-usap ng personal, pero yung lagi ako nakikinig ng encouraging word nyo, sobrang laki ng impact sa akin. Kada umaalis ako ng bahay, ang lagi kong dala-dala na hindi kailangan nakatapos ka, hindi kailangan mataas ang pinag-aralan mo. Kahit kumausap ka na may-ari ng ospital, mga doctors, kayang-kaya ko na ngayon. Hindi na ako natatakot, hindi ako nahihiya kahit sinong kausapin ko kasi yung iFern talagang grabe magpapabago talaga ng buhay. Kaya kung ako sa inyo, sabi ko nga, lagi kong sinasabi, kung pwede ko lang ilipat yung puso ko sa inyo, ilipat yung nakita ko sa iFern para yung ano man yung naranasan ko, maranasan nyo din, gagawin ko. Kaya kung kayo, may pangarap kayo, alam nyo naman kung sino ako. Pero tingnan mo naman nga ang laki ng binago. Kaya kung ako sa inyo, wag na kayo magdalawang isip. I-try nyo si iFern, basta masipag ka dito, lahat ng pangarap mo matutupad.